that will interrupt, no? That will intervene sa dapat sanay malinis mong pagsasagot sa mga katanungan ngayong linggo. Okay? Number 831. Which of the following teaching strategies best demonstrates the use of media tools to respond to the demands of the 21st century education in the classroom? A. Having reports presented in class using PowerPoints. Wait, anong hinahanap? Strategies best demonstrates use of media tools to respond sa 21st century education. Have reports presented in class using the latest innovative PowerPoint formats. Good naman siya. Pero again, ano yung hinahanap? Best. So, hindi siya best. Good siya. Good, better, best. So, best ang hinahanap natin. Have the pictures scanned and printed for submission. This is good pa rin, no? Pero again, best ang hinahanap. Use iPod in showing topic uploaded from YouTube and search engine. This is better. This is better. Ano hinahanap? Best. Utilize Google Classroom in performing blended learning in and out of class setting, which is what we are doing during the pandemic. Di po ba? Ang pandemic po taught us that necessity is the mother of all invention. We are not becoming extinct because we are so capable of adaptation. Tayong mga tao, ang galing nating mag-adapt. Hiniwalayan ng jowa, maghanap ng iba. Nilagyan ng pandemic, nagkaroon ng online learning. So we are so capable, di po ba? Kaya hindi tayo naging extinct katulad po ng mga dinosaurs, no? So next item. Teacher Aida uses direct instruction. Ano ang una mong gagawin? Bumalik na to. Ang una nating gagawin, whether it's direct or indirect, you should have review. Sino po ang nagsabi na we should have review? It's the theory of connectionism, or we can also have the constructivist approach. The constructivist approach. Ibig sabihin, you connect prior knowledge to the new knowledge para mas magiging meaningful ang iyong pagtuturo. So that is letter D. Okay? Number 833. How do you maintain cordial relationship among your students? Ano ba ibig sabihin ng cordial, sir? That is being friendly, being amiable, di po ba? Being welcoming. That's cordial. Oh, widen your vocabulary po para po sa board exam hindi ka mahirapan sa gagamiting mga salita. Okay? Letter A. Establish your rules and consistently. This is coercive. Di po ba? Yes. Refrain from being too familiar with your students. Okay din naman to, pero again, may problema dito. There is problem with too much familiarity. Yung ginawa ka nalang barkada ng estudyante mo kahit sa mismong classroom. Sir, kumusta naman ka, sir? Mga ganyan mga bata, di po ba? O wag pong ganun, teachers, ha? Maintain the gap. Okay? The professional gap. Tandaan niyo po yan. And be business-like. Anong tawag? Business-like ka lamang dapat. Ignore unruly students in your class. Ignoring. This is what? This is behavioral modification approach. Hindi siya. We have always be nice to your students at all times. Ito po yung pinakamaganda when you talk about kung anong hinanap. Cordial relationship. Be nice. So, ang bata, ganadong pasok. That's letter C. So far, tama po ba? Nakarami ba ng tamang sagot? Ayan, 8,000 na po ang nanunood. Oho, thank you so much po for reaching your classmates na mga nag-self-review. Again, each one reach one, so everyone will pass. Everyone will get the high board rating na siya naman talagang mahalaga sa ranking. So we have letter C here. Okay? That's letter C. Always be nice to your students. Number 834. One of the issues confronted by facilitators in this new normal learning system is the rampant cheating during online exams. Which of the following is least considered in taking remedy in the given issue? Maraming cheating kasi nga po may nagsisearch. Minsan naman po may mga tawag dito, may mga inaral na ang app na gagamitin. Di po ba?
Ang iba naman po ay naka-open na ang ibang tab para mag-search. So ano ang pwedeng makapigil dito? A, randomization app. Iba't iba ang app na gagamitin. Yes, hindi lang Gform, hindi lang Quizizz, kundi pati na rin po ang iba pa nating mga iba pang ginagamit sa pagpapatest. So, okay siya, no? Letter B, auto-checking. Ang auto-checking po ba nakakapigil siya sa bata in terms of cheating? Hindi. Bakit? Say for example, sinabi ni Sir Melvin, the first Governor General of the Philippines, hindi alam ng bata, hindi siya muna sasagot. I-search niya muna. Now, it's Legazpi. Oh, mag-shade na siya. Tapos kapag na-shade na niya, auto-check kasi. So, tama ba siya? Hindi. Tama. So, ibig sabihin, auto-check is list. Anong ginanap? List. Auto time limit. Kapag may time limit, makaka-search pa ba siya? Maybe hindi na maubusan siya ng oras. So that is also good. Letter D, on-cam testing. Oh, eto yung pag-take ko sa LTO board, LTO exam. Kapag ang mata mo wala sa screen, mawawala ang items. 'Di ba? Nung pagpasok ko, okay, Boracho, nung pag-take ko, pag-upo ko, tapos tumingin ako sa keyboard, nawala, nag-black ang screen. Dapat pala ang mata ko nandun lang sa screen. On-cam testing. Okay? So this is also good in preventing rampant cheating. So we have auto-checking as the least to help in terms of cheating. Bakit? Tapos na ang krimen. Chinek mo na lang. Di po ba? That's letter B. Okay? Letter B. Ayan. Next. How do you know that the routines were well established? Paano mo daw malalaman kung ang mga routinary activities inside the classroom ay na well established siya? A, when the learners can do them well, good. When the learner can imitate the teacher, good. When the learner can consistently do them, best. When the learners enjoy what they are doing, this is also okay. So again, routines are well established when the learners do it consistently. Sabi nga, consistency is the key. Sa board exam, consistency is the key. It's not about being cum laude. It's not about being summa cum laude. It's not about being magna cum laude. It's about consistency sa review. Tandaan niyo po yan ha, uulitin ko lamang. Ang board exam, it's all about review. It's not all about your Latin honors. Maybe sa Prof Ed magaling sila, pero sa Gen Ed general knowledge, bagsak yan sila. Bakit? Kapag hindi nag-aral, anumang cum laude or Latin honor ang nakuha mo, you cannot top the board exam. Bakit? Kasi nga po, Prof Ed ka lang pwedeng makasagot. Sa Gen Ed, kapag hindi ka nag-review, kapag hindi mo alam, wala ka talagang maisasagot. Tama po ba? Yes. So that's letter C. Okay, next item. In terms of feedbacking, it is impressive for facilitators to immediately retrieve results of corrected worksheets and formative assessments, including necessary comments, suggestions, and the need support. What is the rationale behind this? Bakit natin binibigay agad yung correction? Di ba sabi nga, strike while the iron is hot kapag po disiplina. Pati din po sa feedbacking. Why? A, for the teachers to avoid backlog. This is very shallow. So this is very shallow for compliance. Letter B, for the learners to reflect on their learning mastery and retention as basis for remediation. Para malaman mo kung ano ba yung kailangan kong i-reteach. At para malaman din ng bata kung saan ba siya mahina. So this is good. Okay, letter C. For the teachers to have immediate compilation, this is wrong. Letter D. For the learners have their scores kept. No, that's also a practice of traditional teachers. So we have letter B. Hindi dahil mahaba siya, dahil tama siya. Okay, ganun dapat ang ating rationalization. So that's letter B.
Okay, reflective teaching and striking while the iron is hot. Okay, hot ka ba? Yes, kasi po malapit na ang board exam. Hot sa pag-aaral, hindi po hot sa landian ha. Huwag magpadilig sa araw po ng board exam, mapapagod ka. Okay? Dapat po sa araw ng board exam, buo ang utak sa ginagawa. Okay? Lalo na ang mga may jowa. Kalimutan nyo na muna na may jowa ka. Kung meron kang jowa, gamitin mo yan sa pagpapadrill, hindi sa pagpa-date, sa landian o kahit anuman. Dapat nagpapadrill yan sa'yo, tumutulong yan sa'yo para matupad ang pangarap mo. Hindi yung nagsiselos dahil nanonood ka kay Sir Melvin ha. Dapat supportive si husband ngayon kasi pagod na po ang inyong mga asawa. Sila po ay lumalaban para sa pangarap niya, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya nyo. Para din naman sa inyo to. So, intindihin nyo po sila. Okay? Ngayong linggo na po kami maghihiwalay. Okay? Alas 6 po ng hapon, September 29, tapos na po ang relasyon ni Sir Melvin at ng asawa mo. Okay? Ibabalik ko na po siya sa'yo. Okay? Tinulungan ko lang siyang matupad ang pangarap niya. Sa mga single naman dyan, kunyari nakaka-relate ka pa, 'di ba? Wala, hindi ka naka-relate, mag-focus ka sa review. Okay? Ikaw ang may high chances of topping kasi nga po focus ka sa review. Focus nga ba? Focus sa scroll up and down. Ah, sir, sakit naman nun. Mapanakit ka ngayon, sir. Again, focus po. Ilang araw na lamang. Okay? Ayan. Very supportive yung husband ko kaya LPT na ako. Ayun, very good, no? Hi po sa ating 9,000 viewers both on Facebook and YouTube. This is the highest viewership na atin pong nakuha, no? Ayan, ang board exam ay lumalapit na talaga kasi napakarami na ng nagre-review kayo talaga, no? Manyana habit. Okay, so eto na. I hope i-focus na lang natin kung ano ang kaya nating ma-focus sa natitirang mga araw. Just take one item at a time. One item can teach you how to pass and answer all the questions sa let. Totoo ba, sir? Yes, it's on how we analyze. It's not how many you can cover actually. It's how you digest the question. Okay? Number 837. You have presented a lesson on animal protective coloration. At the end, you asked if there are any questions. There are none. You can take this to mean that blank. A, that students are not interested in the lesson. Di naman siguro. No? Mag-judge ka agad sa sarili mo na hindi sila interesado. Ikaw naman nagturo, di ba? Letter B, you need to ask specific questions to elicit responses. Letter C, good to. Letter C, the students did not understand what you were talking about. These are negative thoughts ng teacher kapag nagtuturo. Naintindihan kaya nila? Meron kaya silang nakuha? Ganun din po ako, no? Minsan. Kaya lagi ko pong pinapaliwanag sa pinakamalinaw at layman's term. Ito po ang pinaka-unique na part po ng Sir Melvin Borracho Corner. In layman's term, sa pinaka-ordinaryong tao, kaya kong ipaliwanag ang item konsepto. Kaya ito yung nagdala sa atin kung bakit napakarami yung nanunood, di po ba? So, I will continue to do them hanggat kaya kong padalin po ang konsepto. So, maybe letter C is not one of the correct answers dahil you are assuming na hindi nila naiintindihan ang pinagsasabi mo. Diba? Letter D, the students understood everything you presented. That's why there are no questions. There is no such thing as everything were understood. Okay? Hindi po totoo yan. Di po ba sa ating objectives, we say 80% accuracy. We say 75% accuracy. Because they are realistic what? They are realistic expectations. Kapag 100, walang ganun. Sa board exam, hindi ka nakakakuha ng perfect. Walang ganun. Okay? So, which is which? It's being specific. Kapag nagbibigay ng praise, dapat specific. Kapag naman po sumasagot, dapat specific. Kapag nagtatanong, dapat specific. Okay? Which is
needed to be done first? Question or call the student? Question. Pagkatapos ng question, wait time. Pagkatapos, call the student. Okay? Kapag naman po, ni-rephrase mo, that's rephrasing. Kapag naman po, I cannot accept and I do not know answer, that's prompting. Kapag naman po malungkot ka because, masaya ka because, that's probing. Okay? Pag naman po hindi mo alam, tinapon mo sa klase, that's redirecting. Okay? Pag naman po hindi talaga alam ng iba, admit na hindi mo alam. You are not perfect teacher. Okay? At gawin mong assignment ng bata. Maybe you will have to research that and share it on class. And I will also make my own research. Di po ba mas magandang ganun? Yes, you do not have to pretend that you know everything. Okay? But it also does not entail na yung basic kakalimutan mo. Do not forget the basics also. Okay? Malinaw? Yes, next item. Using the 6 descriptions of elements of good short story, identify in writing the short story by O. Henry with complete accuracy. The words in capital letters are referred to as the blank. Kaya po, tinanong ni Sir Melvin, ano ang parts of the objectives? Kasi nga po, apat po yun, hindi lang po cognitive, affective, psychomotor ang objectives. We also have the audience, the behavior, the condition, and the degree of acceptable performance. So now, criterion of success. This is now the condition. Okay? Criterion or condition. So, ang hinahanap dito, identify. This is the performance objectives. Di po ba? This is the performance objectives. So, what is the performance objectives among the parts of the objectives? It's the behavioral objectives. Ito yung sabi nyo na cognitive, affective, psychomotor. Pwede bang magkabaliktad to? Yes, pwedeng cognitive, psychomotor, at affective. Tama? Yes, paano yan, sir? Totoo ba yan? Yes, cognitive na intindihan mo. Affective, minahal mo. Psychomotor, dinate mo or tinira mo. Hoy, ano yun? Tamang hinam lang ng buhay. Okay? Cognitive naman po, ginawa nyo, tapos napamahal sa'yo. Para mas madali mong maalala ha, okay? Para mas madali mong maalala kasi makakalimutin ka. So we have to at least crack that joke para po iyong maalala sa actual board exam, okay? So pwede bang mapagpalit ang CAP at ang CPA? Yes po. Pero eto hindi pwede kasi nga po dapat maintindihan muna. That's why in the PPST nauna talaga ang cognitive, ang content, ang knowledge at ang pedagogy. Okay? So we have the performance statement. Malinaw? Yes. Ano tong minimum acceptable performance? Ito po yung 80%, ito po yung 75%. Pag naman po condition, ito po yung through varied activities, given a poem, di po ba? How do we state the complete objectives? Through varied activities, the grade 5 students with at least 80% accuracy shall be able to A. Identify the works of O. Henry. B. Give the importance of the works of O. Henry in their daily life. D. Perform a role play about one of the great works of O. Henry. So, that's the complete objectives. Kayo kasi nung college, ano yung ginawa nyo? At the end of the period, the student shall be able to A, B, and C. That's why, kapag nakakuha ng bata, ang bata nakakuha ng 1/10, huwag kang magalit. Hindi ka naman nag-set ng degree of acceptable performance. Hindi mo naman sinabi yun. Kaya kailangang maging kumpleto ang objectives. Okay? So that's letter C. Malinaw? Yes, yun pala yun, sir. Bakit ang tinuro sa amin iba? Ito po yun ha. Ang objectives A, B, C, D yan. Dapat kumpleto. Okay? Next item. Sir, nalito ako sa choices. Do not worry po. Review the video kasi po i-upload ko naman to. Ang beauty po ng online review is I can record and you can review and pwede mo akong i-censor.
sabihin mo mag-rationalize ka rin sa utak mo, parang hindi tama si Sir Melvin dun ah. Kailangan kong mag-research nga, tingnan ko nga kung talaga bang tama. Yun po ang pwede niyong gawin sa online review. Di po ba sa face-to-face review, kapag anong nasabi, hindi na pwedeng ma-review at ma-repeat kasi po tapos na yun. You cannot replay the video. Kay Sir Melvin, you can censor me, you can replay the video and see to it na tama tayo 100%. Okay? Although walang 100%, hindi rin po perpekto si Sir Melvin. Kahit nga ang research merong margin of error, di po ba? May error. So, pero tandaan nyo, naging coach for 11 seasons. So, konting-konti na lang ang error na pwedeng mangyari. Pero I'm trying my best ha to give you the perfect explanation na maiintindihan ng kahit common na estudyante. Ordinary student ka, ako ang bahala sa'yo. Number 839. What does the principle of individual differences require teachers to do? Anong sabi ni Sir Melvin sa board exam? Pag nakakita ka ng differences, differentiated sa tanong, hanapin mo sa choices ang variety. A, may variety, wala. Wala. B, may variety, meron. Meron. C, may variety, wala. Wala. Letter D, may variety, wala. Wala. Time saver techniques ni Sir Melvin kapag may differentiated, pag may variety, sa choices hanapin ang difference, variety, varied, multiple intelligences. That's all about differentiated instruction. So that's letter B. Time saver technique ni Sir Melvin yan. Next item. Which quotation goes to a proactive? Bumalik na to. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Okay? That's letter A. Hindi pa nangyari, solusyonan mo na. I'd like to test whether a student knows what a particular word means. What should I do? Um, what should I require the students to do? A. Give the word a tune and then sing it. Dami mong tseche boreche. Letter B, define the word. Letter C, spell the word and identify its parts of speech. Letter D, give the etymology of the word. Etymology meaning saan dinerive, saan kinuha, saan nag-originate. Again, you want a student to know the meaning of a certain word. What are you going to do? It's direct instruction. It's direct instruction. So ano yan? Define the word. You ask the student to immediately define the word. That's letter B. Okay? Huwag nang maraming pasakali. 842. Here is a matching type of test. Let's study it ha. Tingnan niyo po yung matching. Huwag na pong basahin. Tingnan niyo lang po ang kanyang formative validity. Okay, question. Which among the following is a way to improve the above matching test? A, add 5 items to both columns. B, add 1 or 2 items in the right column. C, add 10 items to both columns. D, add 1 or 2 items in the left column. Let's see. Matching type, di po ba? Again, pag isa lang ang sagot, that's perfect. Pag repeated ang sagot, that's imperfect. Pag naman po, events, chronologically, sequencing matching. Pag naman po, apat ang kanyang columns, multiple matching. Malinaw? Naalala nyo kanina? Yes. Okay. Pagpasensya nyo po pag mas malinaw kasi sa akin pag pumipikit ako kapag nagpapadrill, mas maaalala ko lahat ng gusto kong sabihin, 'di po ba? Visual spatial din po kasi ako na learner. So kung ikaw, katulad sa akin, maiintindihan mo kung bakit pipikit ako kapag nagpapadrill, lalo na kapag mabilisan, lalo na kapag from the top na drill sa Gen Ed. So kailangan nating ipikit ang mata para mabilis na masabi kung ano yung tinatanong. Nadidistract kasi ako sa mga comments. Okay? So we have here sagot nila marami, 842, baby daw. Okay, so medyo gumagaling na ang taong bayan pero may sumagot pa rin ng D. Ayan. Iba ako sir kapag pumikit, diretso na, tulog. Oh, Rufus Jacob. Nako naman, no?
'Wag naman gano'n, malapit na po ang board exam. Sabi naman dito, "Sir, maganda kasi kapag nakapikit kasi mararamdaman mo talaga." Totoo naman, mas magiging, ramdam mo ang feeling sa pagpikit kahit ano man yung ginagawa mo diyan. Whether it's drill, whether it's memorizing, studying, or what, okay. Ayan, ba't iba ang naiisip niyo? Okey, magsitigil kayo, mag-review tayo, okey? Magagalit po si Maslow, ha? Physiological needs, lisensya. Lisensya po, okey? 843. That's letter B, ha? Add one or two items in the right column, which will serve as what? Distractor, 'di po ba? Kasi kapag ganyan, perfect, hindi naman 'to perfect, dapat lagyan po ng letter F o EF para may distractor naman kapag po na-match mo na po yung iba. Next item, 843. In the context of grading, what is referred to as generosity error ng isang teacher? Again, ang atin pong biases, meron tayong tatlo na very common. We have the personal, we have the severity, and we also have the um, generosity. So, 'pag sinabi nating personal bias, eto yung anak mo ang estudyante mo, under sa'yo. Eto naman, eto naman ay yung jowa mo yung estudyante mo, kaya pinabor mo, 'di po ba? Puwede bang jowain ng estudyante? Yes, kapag 18-year-old and above and hindi siya under your tutelage. Isipin mo 'yan, ha. Bakit? Kapag underage siya, ang kaso mo 7610. At kapag under tutelage mo siya, personal bias ang mangyayari, may special treatment. Kapag merong relasyon, subsequent love, that is full discretion ang ipakita, okay. At 'wag naman sana 'no, 'wag naman sanang ganito. Dapat tayong teacher, we have to have care and, love as a second parent. Hindi yung nagiging predator ka sa iyong mga mag-aaral. Okay? Care and love ang ipakita natin as a second parent. Ano nga ang tawag sa atin? Loko parentes, hindi ka loko na tawag diyan, yung loko ba yung wangon, 'no? Again, care and love, that's second parent, hindi po predator, ha? So that's letter wait, ano pa ang choices na binigay? Generosity. 'Pag severity po, eto naman po yung, nagbibigay ka ng, um, favor dun sa mga bata na mentally challenged, okay. Yung mahihina ang ulo na bata. That's for the sake of discussion, ha, okay. Severity error yun. 'Pag gifted naman, generosity error, okay. So, is it A? Reward students who perform well, okay siya. In over generous with praise, hindi po. Has a tendency to give high grades as compared to the rest. Wait, in the context of grading, what is referred to as teacher's generosity error? Has a tendency to give high grades as compared to the rest? Hindi naman po sinabi kung, um, wait. Medyo nakulang po 'to ng encode kagabi. Gives way to students bargain. Okay. 'Pag sinabi nating generosity error, high tendency to give high grades to gifted students. Lagyan na lang natin 'no, na hindi ko pala nalagay. Gifted students as compared to the rest. So this is letter C, okay? Letter C. Has a tendency to give high grades sa mga gifted na estudyante compared sa iba. Okay? Malinaw? Yes, that's generosity error. Okay? 'Pag severity, ang binibigyan yung mga low performing. Okay? Pini-favor. 'Pag personal, yung anak or jowa mo na siya. Next item. For mastery learning and in line with outcome-based evaluation, which element should be present? Mastery learning. A. Inclusion of non-performance. Outcome nga. So, non-performance is wrong. Construction of criterion reference test. This is standards.
standard-based. Letter C, construction of norm referencing. Norm, ibig sabihin, comparing your score to others. This is not good in outcome-based evaluation. Non-provision of non-provision, that's wrong. So, is it B or C? Is it B or C? Tandaan niyo po pag norm referencing, kinompare yung score mo sa score ng iba. Kinompare yung gawa mo sa gawa ng iba. Pag naman po criterion, kinompare yung gawa mo sa standards. Kinompare yung gawa mo sa criteria. So, question, which is better? Very good. Criterion reference. Okay, so that's letter B. Which statement about standard deviation is correct? Which statement about standard deviation is correct? A. The higher the standard deviation, the more spread the scores are. Correct. The lower the standard deviation, the more spread. Wrong. The higher the standard deviation, the less spread. Wrong. It is the measure of central tendency. What? It's measure of variability or dispersion. Malinaw? Yes. Ano yung central tendency? The M median, M mode, and M mean. Okay? You're so mean. That's letter A, mga baby. Okay? That's letter A. Mataas ang standard deviation, mas magaling ang hindi, mas mataas ang standard deviation, mas kalat ang score ng bata, ibig sabihin, hindi maganda ang distribution. Pag naman po maganda, that's mas malapit, close, that's lower standard deviation. Malinaw? Yes. So that's letter A. I mean, yes, yeah, letter A, no? The higher the standard deviation, the more spread the scores are. Next. Sasha exhibits fear response to freely roaming dogs but does not show fear when a dog is on leash. Which conditioning process is being illustrated? Kapag roaming, takot. Kapag merong tali, hindi takot. That is discrimination. Okay? Pag naman po generalization, takot sa lahat. Okay? Pag naman po acquisition, this is grasping of skills. Grasping of skills. Pag naman po extinction, nakalimot. Sana hindi mangyari sa'yo to sa board exam. Again, sana hindi to mangyari sa'yo sa board exam. Dapat walang nag-extinct sa iyo pong mga na. Okay? Sir, paano kung hindi word for word ang lalabas? Make use of what you have studied to play with the words na gagamitin sa board exam. Okay? Next item. Filipino learner envisioned by the Department of Education is one who is imbued with the desirable values. What are our common values or our tawag dito? Core values. Core values. That's, sino sa inyo ang nakamemorize pa sa Panatang Makabayan? Kaya ko pa ba? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Tingin mo, 'di ba? So hindi generational trauma yan. Listen to your parents pala talaga. Okay? That's where you find your roads. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamayang makabayan na naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay pangarap, pagsisikap para sa bansang Pilipinas. Tama ba yun? Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makabansa at makabayan. Okay? So that is, ayun. O kayo, na-memorize niyo po ba yun? So kailangan di ba? Teacher tayo, kailangan, okay? Ayan, makalaman daw. Kailangang hindi natin makalimutan yon. Since elementary, paborito ko po yung imemorya. Kasi nga po, dyan tayo anchored. Dyan natin malalaman kung tayo ba ay inline pa ba sa gusto ng ating national efforts to become
a nation that we are supposed to be. So that is makabayan, makatao, makakalikasan, at makajos. That's letter A. Okay, batang makabansa. Ano nga yung matatag curriculum ngayon? Di ba? So, yun po, galing yan sa ating core values. That's letter A. Next. What function is associated by the right brain? Nasabi ko na to kanina. Right brain, that is intuitive, visual, and non-verbal. Okay? So that is letter B. Ang logical po, left ito. Okay? Non-verbal, this is for right, visual, right. Okay? Visual, so mali, mali. Okay? Detail-oriented, this is for left. Okay? So that's letter B. Tandaan nyo po yan ha, yung mga ganyan. Next. Behavior followed by pleasant consequences will be strengthened and will be more likely to occur in the future. Behavior followed by unpleasant, weekend at hindi na siya ma-repeat. Which one is explained? It's Thorndike's law of effect. Tandaan niyo po yan, Thorndike's law of effect. Ano yung kay psychoanalytic? The OA palagi, di po ba? Oral, anal, phallic, latency, and genitals. Pag naman po operant conditioning by B.F. Skinner, pag sinasabi natin you add something pleasant dahil nakuha, that is reinforcement positive. Pag naman po you remove something unpleasant kasi nakuha, negative reinforcement. Pag naman po you remove something pleasant dahil hindi nakuha, that is negative punishment. Pag naman po you add something unpleasant, that is positive punishment. Okay? So that is letter P. Bandura naman po, this is all about modeling. Okay? Next. 850. Theft in school o ano ang hindi nila napasok sa kanilang mga isipan? Prevalence of poverty, hindi. Hindi dahilan ang poverty para magnakaw ka. Inability of school to hire security guards, and the deprivation of Filipino schools in the community of that lacks sense of co-ownership. Ito yung problema. Ito yung dahilan kung bakit ninanakawan ang mga paaralan. Dahil tingin nila, sa paaralan yan, hindi yan sa atin. Wrong. Your student, your child, go to that school, no? So, ibig sabihin, kapag kinuha mo yan, mawawala din po yung opportunity niya to learn. So, that's letter D. Okay, that's letter D. Next. The main purpose of compulsory study of Constitution is because we have to develop thinking and responsible citizen. Okay? Tandaan niyo po yan. Laging inulit-ulit naman yan. Responsible and thinking, nag-iisip na citizen. Okay? Next. Which goal of educational institution as provided by the Constitution is developed by work skills? That's tech voc. Tech voc. Okay? That's letter B. Tech voc. Next. Complete this analogy. Spanish period is to moral, religious person, unreligious person. American period is to what? Tayo ba ay productive? Yes. And being productive entailed a lot of care, being patriotic, and self-reliant. So, umbrella method. Okay? Umbrella method. Productive citizens. That's letter A. Kuha, did you get the point? Very good. Next item. Who is remembered for his famous quotation, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins"? A. Carlos P. Garcia. B. Ferdinand Marcos. C. Manuel Quezon. D. Manuel Rojas. My loyalty to my country, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. That's associated to Manuel Quezon. Drill tayo sa mga presidente natin. Baka sa Gen Ed, magulantang kayo at lalabas sila. So, mabilisan lang po. First president. Dapat alam nyo to, okay? First president. Emilio Aguinaldo. Who is the first woman president? That's Cory Aquino. What about for the build? Duterte. What about for the war on drugs? Duterte. What about for no wang policy? Benigno Aquino Jr. What about for I will make this country great again? Marcos Sr. What about for Social Security Commission? That's Quirino. What about for NARA? That's Magsaysay, the first Asian Transformative Leader awardee. That's Magsaysay. Democracy will die is closely associated to what? Who's president? Magsaysay. Pilipino muna.
Garcia. What about for Amanang Masa? Estrada, the shortest serving president. Osmeña. What about for puppet president? Laurel. What about for incorruptible president? Macapagal, who transferred the independence from July 4 to June 12? That's Macapagal. What about for Philippine austerity program? That is Garcia. What about for Hello Garcia scandal? Gloria Macapagal Arroyo. Matatag na republika, strong republic. Gloria Macapagal Arroyo. What about for Pilipinas 2000? That is Ramos. What about for the first bachelor president? Si Noynoy. Bakit tinawag na nuwangwang ang kanyang programa? Kasi nga po bachelor siya, 'di ba? Hindi siya nawangwang kasi wala siyang asawa pero marami siyang jowa, no? The first majority president under the 1987 Constitution, that's Bongbong Marcos. Okay? So, did you follow? Were you able to follow? Yes, pag na-follow niyo po 'yon. First Ilocano president, baka itanong na naman. That's Quirino. Okay? Quirino. So, that's all about Philippine presidents. Dinaanan lang natin. Next item. Ayan. Nakasabay ka ba? Palakpakan mo sarili mo. Bilis. Tapos yung katabi mo, palakpakan mo rin. Ang galing mo ah. Ayan. Very good. So, dapat appreciate lang. Appreciate greatness. Appreciate mastery. Because that's where license will be realized. Tandaan niyo po yan ha. Amen? Yes. Next item. This is usually the second stage during the struggle of family towards acceptance and the condition of their child. Sige nga. Is it leaving the child to others? Is it blaming others for condition? C, ignoring the child's performance, de-educating the self about the condition. Ayan. Sige, ito yung mga katanungan nyo na kailangan nating masagot. Sige, ano ang sagot ninyo dyan? Sige nga. Sige nga. Anong mnemonics na maalala nyo pag pinag-usapan natin ang item na 'to? Anong laging sabi ni Sir Melvin dito? Sad acceptance, 'di po ba? Malungkot na pagtanggap, 'di po ba? Ito yung stages ng ating pagtanggap 'no sa ating struggle sa batang may kondisyon. Sad, shocked, of course. Human as you are, ma-shock ka talaga. Pangalawa po, anger, ibig sabihin, ibinabaling mo ang galit mo dun sa ibang tao, okay, o sa ibang mga bagay, hindi not necessarily tao, sa mga bagay-bagay sa paligid, okay? And then denial, okay? The third is denial and then the fourth is acceptance. So it's really a process, no? Hindi agad-agad accept. We have to undertake the process. Di nga po ba sabi ni Krathwohl, meron tayong re-resbook, di po ba? Re-resbook, ba? Kapag hiniwalayan ng jowa, mag-re-resbook, receive the pain. Ito yung shock, respond to the pain. So although responding here comes later na po, pero again, nag-pertain lamang na proseso po ang pagtanggap sa ating mga kamalian and shortcomings. So we have leaving the child to others, no. Blaming others for the condition, yes. Ignoring the child's performance, no. Educating, this is the fourth stage. So again, ano ang fourth stage? Acceptance. Ano ang first stage? Shock. Ano ang second stage? Anger, blaming others. Pag naman po denial. Okay? So, that's letter self-denial. Okay? Or mga denial sa nangyari. Okay? So, that's letter baby. Okay? Letter B. Wala nang tanong ha. You're able to answer and you're so blessed na nandito ka ngayon. Okay? Next item. Oh, ayan. Meron naman pala ako na-prepare. So, anger or denial or depression and then acceptance. Next. Manunulat ang tatay mo, kaya sa personal mong kagustuhan, makasunod sa kanyang yapak. Magsusulat ka. Ano ang kahulugan ng pagsusulat? Proseso na nagsisimula sa ideya, makalikha ng salita sa pangungusap ng talata, kakayahan ng tao na makapagtala o makapagprenta, pagpili ng paksa sa pagsasaliksik. So again, ang kahulugan po ng pagsusulat rito ay it starts in the mind. It starts in the mind and the experience. That's letter A. Next.
Not characteristic of pre-Spanish era. Tandaan natin, pag not characteristic, i-encircle ang not. Vocational, tama. Structured, hindi. Unstructured, tama. Informal, tama. Bakit informal? Nasa bahay lang eh. 'Di ba? Nasa community lang. 'Di ba? Pag unstructured, ano ibig sabihin ng unstructured? Walang sistema. 'Di ba? Walang kurso at malinaw na competency na nilagay. Unstructured. Okay? So that is ay wait, sorry. Anong hinahanap? Not characteristic. So, pag not characteristic, it's structured. Kasi nga po noon, unstructured, informal. Okay? So, that's letter B. Bakit? Not a characteristic of pre-Spanish. Okay? So, hindi sila structured. Okay? Survival lang sila, nasa bahay lang, sa community, at informal. Wala sa classroom. Next. True about binomial. Pag binomial, two groups. Letter A. Next. Who stressed the idea that students cannot learn in their basic needs if hindi na met? A. Thorndike's connectionism, Maslow's hierarchy of needs, Wertheimer's gestalt psychology, operant conditioning by B.F. Skinner. Who? By Maslow. Ano nga yung una? Safety and security, physiological needs, socialization. No man is an island. We are a social being. Lumabas yan. Pag naman po safety and security, may pera at bahay ka na sa iyong lugar. At dapat ikaw ay maglandi sa susunod niyan. May pera at bahay, lumandi ka na. And then self-esteem, self-confidence, and then self-actualization. And then ang panghuli, kapag nilagay natin yung 1971 na published, self-transcendence, helping the others. Pero kapag wala, self-actualization lang yung pangtaas. That's letter B. Next item. A person who has a painful experience at dentist, aba, takot na siya kahit tingnan lang yung opisina. That is classical conditioning. Okay? Classical conditioning. Bakit hindi generalization, sir? Theory po ang hinahanap, ha? Theory. Malinaw? That's from Pavlov. Okay? Kapag nahihirapan kay Pavlov, si Pavlov lamang po yung kalbo na gumagamit ng conditioner. Okay? Siya po yung kalbo na gumagamit ng conditioner. Kaya, operant, ay, no. This is, sorry. This is B.F. Skinner. Okay? B.F. Skinner. Okay? Classical conditioning. Okay? Sorry. I-delete natin ha. At kayo naman, no, i-screenshot nyo agad yung part na yun, eh, hindi kayo nakinig sa patuloy na paliwanag. No? So that is letter B. Classics. Okay? Classical conditioning. Ang operant po, si B.F. Skinner. Hala sir, mali ka doon. Yes, very good. Kapag na-detect mo agad, ibig sabihin, ayos ka sa akin. Okay? So that is letter B, classical conditioning. Sabi ko nga, si Pavlov lamang po ang gumagamit ng conditioner na kalbo. So that's letter B. Okay? Letter B. Bakit? Theory ang hinanap. Okay? Theory. Okay? Hindi ang term na pinapatungkulan. That's letter A. Next. Ang attribution theory, sino ba ang may gawa? Baka ilabas ng board exam. Tatandaan natin dito si Hayder. Okay? Si Hayder. Okay? Hayder. Okay? Ano ba tong attribution theory? Kapag successful ka, sabi mo, ako ang may pakana niyan. Kapag naman po nag-fail ka, sabi mo, kasalanan ng mga nasa paligid. Did you get the point? Attribution theory. Again, pag successful ako, dahil sa akin to. Pag naman po failure ka, aba, dahil sa inyo yan. Meron ba? Familiar ba? Yes, next item. Oy, lumabas na, no? As a teacher, you are skeptic. Which among will be your guiding principle? So kapag skeptic ka, I must teach the child that we can never have real knowledge of anything. Ay, okay, wait. We'll see if tama ba siya. Letter A. I must teach the child to the fullest. As a teacher, you are a skeptic. Kasi ibig sabihin, nagdududa ka. Which among these will be your guiding principle? I must teach the child to the fullest. B. I must teach the child every knowledge, skill, and value that he needs for a better future. C. I must teach the child that we can never have real knowledge of anything. D. I must teach the child so he is assured. Okay. So, which among will be your guiding principle?
Let's try to see. Okay, tama ba si letter C? Let's rationalize this together. Tama ba si letter C? Yes, sir. Kasi nga po, being skeptical means you are skeptical meaning may pagdududa ka sa lahat ng bagay. So maybe, no, what is being pertained here is letter C. Getting the word skeptic. Kasi kapag I must teach the child to the fullest, this talks about being assured sa bata at the skill and what the things that needs to be learned for a better future. So ang tatlo parehas, si D, si B at si A. And then si letter C po ang naiiba, and that will lead you na maybe siya ang pinakatama kasi po ang tatlong 'to parehas ang ibig sabihin. 'Di po ba? Yan. Let me see the comment section. Yes, negative ang C tapos positive ang iba. That's also a good observation. Skeptic, yes, that's a negative thing, no? Lalo na as a teacher, you are a skeptic. So, parang tinitingnan mo ang sarili mo na, wala, we cannot get real knowledge of anything kasi nga po, nagiging masyado tayong opinionated minsan, no? So, that's letter C. Okay, letter C. Next. 862. With forms of prompting in mind, which group is arranged from least to most instructive prompting? Again, least to most. So, ibig sabihin, least to most. A. Verbal physical gesture, verbal gestural physical verbal, physical gestural verbal. Sige nga. So, pag sinabi nating verbal, direct, di ba? Direct instructions. So, that is the first. Sino bang may verbal? A and B. So, si C and D, wrong. Diba? Is it A or B? Sunod, gesture. What is being used here? Your movements, no? To show instruction. Okay, ganito. Paano ba i-open ganito? Diba? So, verbal, i-open mo. Tapos, hindi niya malaman. Ganto. Gesture. Then, hindi niya talaga makuha. O, puntahan mo. So, that is letter B. Okay, next. In which way does heredity affect development of the learner? Pang top notcher ang tanong na to. By providing equal potential, by making acquired traits hereditary, by compensating for what the environment fails to develop. D. By placing limits beyond which the learner cannot develop. Which is which? Sige, let me see the comment section. Anong sagot nyo sa item 863? Again, mention your friends, tag your friends naman po para matulungan natin silang pasa ang board exam nila. Okay? Sir, available ba to sa YouTube after the live? Yes po, available po ito sa YouTube after the live. Punta lamang po doon. Okay? And para naman po sa mga gustong humabol pa para mapanood ang 1 to 800 na ating final coaching sa Prof. Ed at 1 to 1,000 na final coaching sa Gen Ed. You can message the page para po mapanood nyo po lahat yon. And yes, sadya nga naman pong baon nyo po yun sa board exam na hinding-hindi ka bibiguin. So please watch them very carefully and very religiously. Dapat nasabayan ng drills, master lahat po ng tinuro ni Sir Melvin. 95 is not impossible. 95 is not impossible. Tandaan niyo po yan. Sana sagot natin dito. Sige nga, ano ang sagot natin dito? And paki-share naman po ng live, no? Para ma-inform natin ang mga ngayon pa lang nag-review na pwede pala silang matulungan. Kindly share the live naman po. Each one reach one so everyone will pass. Okay? Thank you so much po. So, anong sagot natin dito? 863. Sagot nila B. Okay. So, let's try to answer letter A by providing equal potential to all. Again, heredity po. Nakakaapekto sa development. By providing equal opportunity to all, hindi po siya naaangkop dun sa tinatanong. Kasi po heredity. Ito po ay external environment.
By making acquired traits hereditary. So, ibig sabihin, yung mga natutunan mong trait, sabihin mo, namana yan. Hindi. Okay? Values is acquired, not hereditary. So, wrong. Si letter, yung mga sumagot ng letter B, sampalin mo na agad. Ayun, abugbog na naman. Sabihin mo, nagkamali ka. Okay? So, is it C or D? Is it C or D? Ayan. It's, it's obviously, ang mga sumagot ng letter C, kunin ang unan, tapos, ayan, isampal mo sa sarili mo. Okay? May unan dito ni mama kasi, ayan. So, that's letter D. Okay? By placing limits beyond which the learner cannot develop. Genetic factors can impose constraints. Okay? Dapat ganito ka kasi yung tatay mo ganito. Naalala nyo yan? 'Di ba? So, genetic factors can impose constraints talaga. Eh, paano naman kung ang tatay mo ganito tapos bigla kang nalipat, meron ng external factor, 'di ba? Ang tatay mo ganito, ganyan, dapat ganito ka rin. So, that is letter D, no? Sad, no? So, that's letter D. Ama, nakatama ng letter D, palakpakan! Very good. Ayan, ibig sabihin, medyo gumaling ka at medyo may tsansang mag-top ka ngayon. Okay? That's the most important. Next. In writing performance objective, which is not acceptable. Not acceptable. Integrate, good. Specific, delineate, good. Manipulate, good. Comprehend is very vague. Okay? Very ambiguous. Very difficult to measure. Okay? Very difficult to assess. Comprehend kasi masyadong hindi malaman. Comprehend. Ano ang parametro na siya ay nakaintindi? Dami naman pong klase po ng pag-intindi. Di po ba? So that's letter D. Not acceptable. Okay, next. Ligwak pero natuto. That's the spirit. Next. For which a lesson objective will the teacher use direct instruction? Pag direct, using microscope na agad yan. Okay? Direct, using a microscope. Step by step. Next. To encourage introspection, most appropriate na gagawin. Cognitive, reflective, process, cooperative. Again, pag introspection, that is metacognition, thinking about thinking, reflective thinking. Okay? Pag naman po methods, procedural. Pag naman po factual, that is terms. Pag naman po interrelatedness, conceptual ideas. Naalala nyo? Very good. Next item. Indirect instruction, which does not belong to the group. Lecture recitation, experiential, inductive, discovery. Bakit minali mo yan, sir? Kasi nga po, sila po ay indirect. Ano ang hinahanap? Not belong. So that's recitation. Okay? That's letter A. Next. A master teacher is a resource speaker in a service training. He presented situated learning theory and encouraged his colleagues to apply the same in class. Which of the following did he not encourage his colleagues to do? Not encourage, ha, ang hinahanap. Apprenticeship, good. Application kasi to contextual. B, decontextualized learning. Okay, this is wrong. Learning as it normally occurs, good. Authentic problem solving, good. Anong hinanap? Not. So, sino ba ang may wrong? Siya, si letter B. Next. Letter B is the correct answer because not ang hinanap. Next. In what I want to engage my students in small group discussions. Which topic lends to itself to a lively discussion? Saan daw dito ang topic na pwede mong gamitin? The exclusion of Pluto, the meaning of law of supply and demand, law of inertia, rules on the verb agreement. So, tandaan mo lang to. Pag principle na siya, pag law na siya, law at rules, hindi na nababago yan. So, ibig sabihin, pati, hindi magandang pag-usapan sa klase yan. Interactive ang gusto mo. Diba? So, that's exclusion of Pluto as a planet. Okay? Kasi nga po, emotional, sabi nila. The 9 planets, Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, the 9 planets. Emotional ka masyado dyan. Yung kabataan mo sinira. Di po ba? Kasi ngayon, the 8 planets,
Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, Uranus, Neptune. Oh, wala ng Pluto. Di po ba? So, emotional and also interdisciplinary links niya. Pwede rin po malink sa exclusional. Di ba? So, that's letter A. 870. Teacher Joshua discovered that his pupils are weak in comprehension. To further, you do diagnostic, examine, placement, sectioning. Aptitude, magaling ka ba dito? Standardized, this is the test being used for norm referencing. Tandaan nyo po yan. Next. The student of teacher Kath scan electronic encyclopedia, view a film on subject, or look at related topics at the touch of the button. There in the classroom, which device does teacher Kat's class have? A, videotape lesson. B, teaching machine. Letter C, video disc. Letter D, CD. Sige, ang makasagot dito, nako, kabahan ng board exam. Ibig sabihin, magaling na magaling ka na. Okay? Sige nga, view films, the parameter, view films, related topics, touch the button, that is, it's not videotape, no? It's not videotape. Ang CD po, bakit hindi CD? Ang mga sumagot ng letter D, sampalin nyo na agad yan. Kurutin ang singit. Ayan, very good. Bakit hindi CD? Kasi po ang CD, lower po ang kanyang storage. Okay? Okay, mga 700 MB lamang po yan. Eh, ang ating pinag-usapan, film. May 700 MB ba na film? Aba, gigabyte yan kapag HD. So that is video disc. Okay? Ito yung DVD. Okay? Ito yung VCD. Okay? So that's letter C. Ano yung teaching machine, sir? Ang muka, meron ata akong picture. Meron ata akong picture. Ayan. Yun yung teaching machine. Ito po ang ginagamit sa program instruction. Everybody listen. Ano ang ginagamit sa program instruction? Teaching machine. Okay? Q&A. Di ba? Nagtatanong, sasagot. Okay? That's program instruction. Next. In my approach to my lesson is behavior. If my approach to my lesson is behaviorist, what features will dominate my lesson? Lecturing? Behaviorist? Lecturing? No. Copying notes? No. Reasoning? Yes. Demonstration? Yes. Okay? So that's 3 and letter A. Next. Inclusive education. Ano ang i-apply mo? You accept every student, goods, special attentions on children with special needs? No. Inclusive, lahat. You address the needs of the class as a whole with the context of learner-specific needs. This is good. 1 and 3. Hanapin. Letter B. Next. From the data presented in the table, form generalizations that are supported by the data. Under what type of questioning this fall? Oh, again, anong hinahanap? From the data presented, merong data. Form generalizations. This is evaluative in nature. Again, that is evaluative in nature. Next. I want to teach concepts, patterns, and abstractions. What is abstraction? Generalizations. Which method? Again, maraming hindi nakakaintindi dito. Di ba? Nung college ka, hindi mo ito maintindihan. Ano bang abstraction talaga? This is generalization. What method will be most appropriate? Most appropriate. It's indirect instruction. Okay? Indirect instruction. Concepts, patterns, abstractions. That's indirect instruction. Letter B. Pag sinasabi natin indirect instruction, what does it encourage? It encourage exploration. Okay? Discovery, constructing their own understanding sa concepts. Malinaw? Yes. Pag sinabi na, bakit hindi discovery, sir? Kasi po ang discovery, ano lamang siya, personal insights po ang nangyayari. Ang meron kasi dito, konsepto na, patterns na, at abstraction. Di po ba? Listen, pag discovery kasi, that will lead to insights and understanding sa bata. Personal, masyado ito. Ang meron tayo, konsepto na, established. Indirect instruction ang pinakamaganda. Last letter B, next item. We are very much interested in quality professional development program for teachers. What should we look for? Oh, eto na, sinabi ni Sir Melvin, ako ay mabait at hindi after sa salary na guro. Gusto ko responsive policies.
That's letter C, hindi pera. Okay, mali yan. Kapag sumasagot sa board exam, ikaw ay mabait, ikaw ay hindi after sa salary, at ikaw ay idealist na guro. Malinaw? Everybody say, ako ay idealist, mabait, at hindi after sa salary na guro. Go! Ako ay idealist, mabait, at hindi after sa salary na guro. So help me God. Okay? Mabait, hindi after sa salary, at idealist ka dapat. Next. What principle is being violated by overusing chalkboards? That's variety. Next. Which statement applies correctly to Ed Galday's cone of experience? RHP, Vedco-Sire. So the closer you are to the base, the more direct the learning. Hanapin natin. Wrong. The farther you are from the wrong. The closer the indirect, wrong. The closer you are at the base, the more direct the learning. That's letter D. Next. Which of the following are effective methods in teaching critical thinking? Critical thinking, okay? Interpret editorials, good. Read and interpret 3 different movie reviews, good. Read a position paper, that's good. That's 1, 2, and 3. Next. The improvement of basic education should be the top priority of the Philippine government. Defend or refute your position. Defend or refute your position. So this is, it's not low level and it's not convergent. Is it evaluative or analysis? Defend or refute? Is it B, or C? Number 880. I want to see your answers. Defend or refute? Is it C or D? Sige nga. Sir, letter C. Ay, mga sumagot ng letter C. Sige. Ang mga sumagot ng letter C, ihanda po ang unan. Sumagot ng letter C, ihanda po ang unan. Okay, now let me explain. Defend and refute. 'Di ba? Ano ang unang gagawin mo diyan? Pumili ka kung ide-defend mo ba or ire-refute mo. So, ibig sabihin, you first have to evaluate and then tsaka ka mag-analyze. While students will analyze arguments to be defended or refuted, the core requirement here is what? To evaluate kung saan ka na posisyon mag defend or mag-refute ka ba. So that is evaluative. In the sense na merong pinapili sa'yo na dapat posisyon mo sa dalawang dapat mong piliin. Okay? So, I mean, sa dalawang pagpipilian mo. So, you first have to choose, I will defend or I will refute. So, you first have to evaluate. Okay? So, yung una na hawak mo, sarili mo pa rin ang batukan mo. Okay? Defend or refute. Meaning, you choose first whether you're going to defend or refute, and that entailed evaluative thinking. Okay? You first have to evaluate before you could analyze. Okay? Bakit? Pipili ka kasi. Okay, I will defend. And then, there, you analyze what are inside the issues. What are the details inside the issue that you are trying to defend? And the same applies for refuting. Okay? So that's evaluative in nature. Next item. Position yourself first. And then, dun ka na magbigay ng analysis mo. Okay? Ito yung position ko. Okay? 881. Teacher Jenny teaches a lesson in which students must recognize 1/4, the same as 0.25 daw. She used this relationship to determine that 0.5 and 0.20 are slightly less than 1/4. Which of the following concepts are being taught? Numeration skills, goods. Place, value, goods. Numerical skills for decimal and relationship, that's also best. Relationship between fractions and decimals, this is so good. So best, that's letter C. Next. To nurture students' creativity, which activity should be avoided? Creativity ha, tapos ano daw ang i-avoid mo? Ask what if questions, that's creativity. Ask divergent questions, that's creativity.
Emphasize the need to give right answer. Patay tayo dito. Okay? Letter D, be open-minded. That's good. Creativity entailed A, B, and D except for C. Creative ka, ibig sabihin, diverse. After reading an essay, Teacher Bebe wants to help sharpen her students' ability to interpret which of this will be most appropriate. Ang most appropriate naman, ang boarding sa mahilig talaga sa mga ganyan. Drawing conclusions, making inferences, getting the main idea, listing facts from opinion. Anong hinahanap? Interpretative. Ibig sabihin, based daw sa binigay, you make inferences. Based on the readings done, you make inferences. Okay? That's letter B. Intelligent guess based on the essay being read. Okay? Inferencing. Okay? Next. Tandaan niyo po pag inferencing, binigay kung ano yung binasa, binigay kung ano yung data na kanilang inaral, tapos naghingi ng interpretation. So that's inferencing. Okay? Next. What is the best na naman way to develop math concepts? This is applying situations in real life. Lagi niyo pong tatandaan yan. Solving problems using multiple approaches. Good naman yan. Solving problems by looking for correct answers. Wrong. Learning math as applied to situations such as being a tool in science. This is the best way to develop math concepts. Solving problems by applying learned formulas. That's letter C. Okay? Developing math concepts, you use it in situations, especially in science. That's why it's the language of this subject. Next. Research say that mastery experiences increase confidence and willingness to try similar challenging tasks. What does this imply for children's reading performance? Children who have mastered basics are more likely to be motivated to read because they get fed too much learning. So, ano daw sila? Pag na-master ng basic skills, less na sila? No. Children who have not mastered the basic skills are most likely not mastered tapos mas magaling silang matuto? No. Children who have high sense of confidence are not pag self-confidence, ibig sabihin, common sense will tell na motivated yan. D. Children who have gained mastery over basic skills, more motivated to read. That's letter D. That's why basic skills or essentials are very important. Okay? That's letter D. Next. Which learning activity is most appropriate if teachers focus on attitudinal change? That's role playing. Okay? Role playing. Immersion kasi to. Okay? That's letter A. Okay? Letter A. Next. The mode of the distribution is 25. This means 25 is the mostly appearing. That's letter B. Next. The following characterize a child-centered kindergarten except A. Focus on the education of the whole. Yes. Importance of play according to Frobel. Yes. Extreme orientation on academic. No. Emphasis on individual unit. Yes. So that's letter C. Okay? Letter C. Kindergarten, that's portfolio and checklist ang kanilang grades kaya hindi academic masyado. Next. As a classroom manager, how can you exhibit expert? Expert, you know what you're talking about. That's letter D. Okay? Letter D. Next. Which may help the adolescent discover his identity. Roles. That's letter D. Which of the following is considered peripheral device? Peripheral. Ano ibig sabihin ng peripheral? Sige nga, sagot. Ang sagot sa 891. Peripheral means external device. So, sino ang external? Printer. Okay, that's letter A. Next. For grades to be made valid, indicators of achievements sa estudyante, which process should be observed? Adapting letters grades such as A, B, C, and D? No. Explaining the meaning of grades? No. Defining the course objectives as intended learning outcomes? Good. Giving objective type of test. So that's letter
C. Valid indicators, that is objectives. That's claim of benefactor to the gratitude of his protege is an example of what? Again, the claim of a benefactor to the gratitude of his protege is an example of what? Acquired right, perfect right, imperfect right, or alienable right. What do you mean by alienable right? Pwedeng ibenta. Bahay mo. Ba? Yung karapatan mo sa pag-ari mo sa bahay, pwede ko ibenta. Di ba? Yung music mo, pwede mong ibenta. Itong video ko, pwede kong ibenta. Pero hindi ko binibenta kasi dapat ang publiko na walang kakayanan sa review center, dapat may access sila. Ang problema po, bakit maraming hindi pumapasa? Dahil walang access. Let's give them fair, equitable access sa review. Now, it's up to you kung magtatamad-tamad ka pa rin. Diba? So, ang sagot dito, the claim of a benefactor to the gratitude of his protege is an example of imperfect right. What do you mean by imperfect right? Ito yung right na hindi legally enforceable. Not legally enforceable. Okay? That's imperfect right. Okay? Pag naman po perfect, ito yung mga right na enforceable. Okay? So that's letter C. Imperfect right. Next. 894. Which appropriate teaching practice follows this research finding on the brain? The brain's emotional center is tied in its ability to learn. A. Create a learning environment that encourages students to explore their feelings and ideas freely. B. Come up with a highly competitive games where winners feel happily. What about the losers? Wrong. Establish discipline of being judgmental. Wrong. Tell the students to participate in class activities or else they won't receive plus points. Wrong. That's letter A. Create a learning environment na mag-create ng encouragement sa bata. Okay? Letter A next. Research on Piagetian tests indicates that teaching becomes more logical and abstract as children reach the formal operational. Ano ang implication ng findings na to? Hypothetic. Okay? Hypothetic. Age pa lang, sagot na agad. That's letter A. Next. Which is true foundation of social order? Is it A, strong political? No. Reciprocation of rights and duties. Okay? Dapat yung karapatan at yung responsibilidad nagkaka sundok. Okay? Hindi puro rights lang. Dapat meron ka ring you have the right to drive your own car but you have the responsibility to follow traffic rules. Malinaw? Yes, that's letter B. Okay? Social order kasi yan. Okay? Social order. Yeah. With which is true authority equated? True authority. It's not power suppression. This is power tripping. Ha? Ang dami sa mga nasa gobyerno dito, no? Yung nang pa-power trip or kahit yung mga masyadong influential na tao nang pa-power trip, no? May pinapagalitan, pinalabas sa klase, tapos sinigawan, tapos 'di ba yung parang ini-easy-easy na lang ang tao dahil makapangyarihan sila, dahil influential sila. Huwag gano'n, okay? Mamamatay ka rin, 'di ba? Hin Kinurse mo ba? Hindi. We will all die. Memento mori. Okay? And you will look back. What did I do? May tao ba akong sinira? May tao ba akong natapakan? We all do commit mistakes, but at least we will be receptive enough na matama agad natin. Okay? So, stop power tripping at marami 'to, lalo na sa DepEd na mga high ranking 'no, sana naman matanggal ang mga ganito, okay? Kasi kawawa naman po talaga yung mga teacher 1 o kahit saang departamento meron ang power tripping, okay? Ang true authority can be seen dapat sa service, hindi po sa power tripping. Marami 'di ba, yung masyadong in love sa power, parang tagapagmana ng kumpanya. Familiar hindi? O itag mo nga. Wag po, no? Baka mag-away kayo diyan. 898. The following are some specific purposes of questions except. Except na naman. Specific purposes of questions except. So hanapin natin yung tama. To stimulate learners to ask questions, that's good.
To call the attention of an inattentive student, di ba? Nagtanong ang estudyante, to call the attention of hindi nakikinig, tama naman po. To arouse interest, tama. To teach students via answers is very wrong. Okay? Bakit? Tandaan nyo, ang primary role ng question, tandaan nyo, ang primary role ng question ay, ano, facilitate engagement. Di po ba? So, bakit hindi B, sir? Kasi nga po, calling the attention of an inattentive student is what? Facilitating engagement. Did you get the point? Facilitating engagement is the word. Bakit mali ang letter D, sir? Because this is what? Dependent on the student's answer. To teach via student's answer. Ibig sabihin, kung anong sagot niya, yun na yung tama. Dependence on the responses sa estudyante. Tama? Yung sinabi ng estudyante, tama na yun. That is wrong. Okay? That's letter D. Bakit? Except ang hinahanap. Mali ka ba? Sampalin mo sarili mo. Go. 899. Which is not a sound purpose of making question. Which is not a sound purpose of making question. That is disciplining a bully in class. You should not make use of test or questioning to discipline. Okay? A bully in class. That's letter D. Ito lahat okay to. Okay? So that's letter D. Last item for tonight. A student passes a book report written but ornately. Maraming tawag dyan, design. To make up the poor quality of the book. Anong trait natin? Forma over substance. Ito yung ang ganda-ganda, mas makapal pa ang lipstick kaysa utak. Forma over substance. Dapat balance lang. O kung maari, substance over forma dapat. Pero kadalasan, forma over substance dahil madaling nakakabitik ng mga cuts at ng mga yan. Nag-turn out na sa akin dito. No? Okay. Pala. Okay. No? Mahilig sa forma, wala namang substance. Okay? So far, how's your scores going? Okay pa ba ang scores natin? Patingin naman po ng comment section. Ayan. Okay ba? Lumalaban ba? Welcome sa ating mga bagong members. I-access nyo na po ang final coaching. Ngayon na po. Dapat yun na lang yung panoorin nyo hanggang board exam para po kayo ay masalba ng inyo pong preparation. 5 days na lamang po, board exam nyo na. And kailangan nyo na pong magsunog ng kilay, double your time. Watch the final coaching because it will see to it na ikaw ay handa. It will see to it na ikaw ay hindi below the requirement sa pagpasa ng board examination para hindi ka masampal ng katotohanan ng board exam na hindi ka pa handa. Dapat double your time. The final coaching will save your day. Basta't bilisan, ulit-ulitin hanggang kaya mo nang masabayan si Sir Melvin. Papasaba! Kaya bang itap ang board exam? Makikita mo ba ang pangalan mo sa Disyembre sa mga pasado? Magpapaskong may lisensya. Say yes. Yes. Napapagod, di ba? Pero hindi sumuko, tama? Yun. Pinapanood ka ng mga tao ngayon na mahal ka. Yung nanay mo, tinitingnan ka ngayon. Yung tatay mo, yung anak mo, yung jowa mo ngayon, tinitingnan kang nagpa-participate, tinitingnan kang lumalaban, tinitingnan kang pinaglaban mo yung pangarap mo. Now, it's your time to shine. It's your time to fight. It's your time to make your dreams come true. Andito po ako para tulungan ka dyan. Papasa ba? Say yes. Papasa ba? Yes. Ito na ba ang muling board exam mo? Yes. Hindi ka na babalik sa Marso? Yes. Si Sir Melvin ay iiwan mo na, tama? Yes. Nagsasawa ka na sa mukha ko, tama? Ako din, okay? So kung babalik ka man, anong gagawin? Magpapasalamat na lang, okay? Alam ko ang lahat ng paghihirap natin dahil ako mismo napaos na po. At alam kong hirap ka na din. So let's give it our all. Let's give it our best shot. Isumpa mo ang board exam na kayanin natin. And please, kapag natulungan ka ng channel na to, please, tulungan mo rin akong hanapin pa ang iba na dapat nating tulungan para pumasa sa board exam. Pinag-swear ba yan? Pasado na. Okay?
Now, everyone, I want you to say your name with an LPT sa huli. And 3, 2, 1, go! Melvin Osabel Borracho, LPT. Ang hina naman. Bilisan mo. Lakasan mo. Go! Melvin Osabel Borracho, LPT. Maganda bang pakinggan? Mas maganda po pag tinutuon nyo yan. Mas maganda po ang pangarap na natupad kapag galing sa hirap. At alam ko ang hirap natin. Alam kong hindi naging madali ang journey natin. So, kailangan mo itong ilaban at ipasa. Kapag napapagod ka, just close your eyes and imagine, wala ang pangalan mo ngayong Disyembre. Naghahanap si Sir Melvin. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag mong saktan ang mga taong nagmamahal at naniniwala sa'yo. Mas mauna pa silang maghanap. At mas lalo yung mga taong galit sa'yo, mas mauna pa yung maghanap sa pangalan mo. Titingnan, ay, hindi pumasa. Ay, pumasa. Ngayon, sampalin natin sila ng lisensya. Okay? Thank you so much po for making Sir Melvin part of your preparation. See you po sa ating huling pabaon drills para po sa huling touches at huli nating mga dapat baon at alam sa board exam. And join the final coaching. See the final coaching. It's readily available na po. And this also video will be available on YouTube. Just go to YouTube and watch this. Ulit-ulitin mo rin lang po kapag tapos ka na sa final coaching. Okay? Laban para sa pangarap, para sa bata, para sa bayan. Bye-bye po and see you next live. Ipasa ang board exam. Thank you for making me part of your success.